Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai, di ba pa? So ngayon mga paps, magtitrim ako ng mga bonsai ko. Yung simpleng trimming lang, mga paps, walang masyadong processes na step by step, pero yung simple lang na pwede natin gawing araw-araw. So ngayon mga paps, may mga bonsai ako rito na kailangan na ng trim. So samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. At isasabihin ko rin sa inyo kung bakit kailangang mag-trim, mga paps. So ito mga paps ay base sa aking mga natutunan, base sa aking obserbasyon, at base sa pangangailangan ng bonsai, mga paps. So tara mga paps, at pakita ko sa inyo yung aking mga material. So ayan mga paps, yung ilan sa aking mga bonsai at bonsai material. So ito ay under training. Kung makikita nyo ay napakahaba mga paps, pero hindi muna ako nagtitrim dyan dahil nasa flowering stage, So hayaan ko muna yung mga bulaklak niya dahil maganda naman. Yan po ay mga bougainvillea. So yan mga paps, so pwede na sanang itrim, kaso nangihinayang ako sa bulaklak. So patatapusin ko muna yung bulaklak nila bago ako magtitrim, tulad yan. Yan ito, kailangan na talaga, wild na. Pero marami siyang mga bulaklak na papalabas. So hayaan ko muna dahil isa pa sa nagpapaganda sa aking garden yung mga bulaklak. So ayan mga paps, yung iba, bali marami ang mga materials. Ngayon yan lang muna yung nandito sa akin. Ayan. So ito, maganda na ito mga paps, kailangan na rin ng trim yan. Ayan. Ito kailangan na rin. So ito, kailangan na rin itong bougainvillea na ito. Ganda yan mga paps. Ayan. So ayan pa yung iba. So mostly sa mga bonsai ko rito mga paps ay mga ficus, iba-ibang style. So ayan, ito red malete, malaki. Ayan So ngayon mga paps, dito tayo sa ficus benjamina na malaki. So ito mga paps ay malaking benjamina. Ayan. So yan, clip and grow technique. So ngayon kailangan talaga. So ayun mga paps, unahin natin dito sa baba. So isa sa mga pinaka reason kung bakit nagtitrim ako mga paps ng aking mga bonsai ay para sa branch selection. So maraming branches na hindi kailangan, tulad nito. Ito yung main branch, kung nakikita nyo to. Tapos maraming nagsilabasan dyan sa kanyang sa may puno, So hindi po yan kailangan. Kaya kailangan alisin. Yan yung pinakaunang purpose ko kung bakit ako nagtitrim. Branch selection. Yung alisin yung hindi kailangan para hindi makaagaw sa nutrients na kailangan ng branches. So pangalawang dahilan mga paps kung bakit tayo nagpo-pruning at nag-trimming mga paps ay para ma-maintain yung shape. Yun yung isa sa pinaka-importante sa bonsai. Kasi yun yung nagpapakita ng kanyang ganda, ma-maintain yung shape ng bonsai. So sa trimming mga paps, hindi nagiging wild, So mas makikita natin yung forma. Ayan, maintaining ng shape yung mga paps, kaya binabawasan ko yung mga sanga. So lalo na itong ficus benjamina, ito mga paps ay whipping. Kapag mahaba yung sanga, yung yung branches nito ay papunta sa baba. Whipping siya, kaya binabawasan ko para ma-maintain yung shape niya. O yan. So pag sa pagtitrim ko mga paps, pinipili ko lang yung lalo na sa benjamina, kailangan ay yung pagbawas natin ng sanga ay meron pa rin natitira na buhay na sanga. Kasi magda-dieback po yung benjamina Yun yung kailangang ingatan sa kanya. Kapag wala kang iniwan na dahon dyan, wala kang foliage na iniwan sa tinitrim, nagda-dieback po siya. So hindi ka makakapagpalago. So iniisa-isa ko mga paps. So walang problema kahit parang medyo makalbo siya. Mabilis naman to magbigay ng mga panibagong shoots, lalo pa sa panahon ngayon mga paps na
tag-init, ano, gustong gusto nito yung tag-init. So napakarami at napakabilis. Ito mga paps, hindi masyadong lumalago dahil tinitrim ko pa ng tinitrim. So, kailangan ko pa siyang maging compact. Kailangan pang maging compact yung branching. Ito kasi ay clip and grow mga paps, so kailangan talaga ng trimming. Yun yung pinaka-importante para ma-forma natin siya, kasi hindi natin ginagamitan ng wire. So madali lang naman mga paps ko yung pagtitrim, ano. Yung kung paano siya tinitrim ay depende po yun sa obserbasyon nyo sa halaman. Pero merong systematic na paraan, yung mga tinuturo ng mga master natin. May tinuturo po sila kung paano yung tamang pagtitrim, lalo na po sa mga pangangailangan ng puno nyo. Kung ano yung pangangailangan ng puno nyo, dapat yun yung sundin nyo. Kasi may mga halaman na kapag trinim nyo, nag-pruning kayo, ay nagda-dieback yung branches. So kailangan pag-aralan nyo po mga paps yung halaman nyo. Sa akin, mostly ficus yung aking alaga, kaya medyo kabisado ko ng mga paps yung kanilang ugali, ano. So itong ginagawa ko mga paps ay directional pruning. Kung mapapansin yung mga ganito, yan, yung sanga, lagi ako nag-iiwan ng live na branches, at kung saan papunta yung yung branch na yon, tinitingnan ko na rin bago ko siya pinuputol, kasi walang wiring to mga paps eh. Nung siguro nag-wiring ako nito, pero minimal lang, tinanggal ko na kasi weeping, mas maganda yung sa weeping fig sa Ficus benjamina yung natural na flow ng kanyang mga branches. So yan, pag yung magkakadikit mga paps na branches, tinatanggal ko na yung iba. Tinitiran ko lang ng isa o dalawa. Isa pang reason mga paps kung bakit kailangan nating mag-trim ay yung yung penetration ng sunlight sa halaman. So kapag nakapag-penetrate yung sunlight doon sa ilalim, mas maraming branches po yung lalabas. So kasi naaabot na ng sunlight yung ibang part ng kanyang katawan. So doon yung mga branches na walang lumalabas na sanga, magkakaroon po siya ng backbudding pag naabot siya ng sunlight. Yun po ay isa sa dahilan, mga paps. Kasi minsan pag sobrang kapal na ng foliage ng ating halaman, natatabunan na nila yung ilalim. Kaya ganun yung nangyayari, hindi na nagkakaroon ng branches sa ilalim. Tapos itong mga tulad nito, itong mga branches na sobrang haba pero walang node, so putulin natin yan para umatras yung sanga, mag-backbudding at tumubo yung panibagong sanga doon sa mas malapit na node. So sa ganung paraan nagiging compact yung ating bonsai. So hindi po ganun kadali ang paggawa ng bonsai mga paps, no? So kailangan talaga, kahit pa maganda na yan, maganda na yung tingin ng iba, kasi mas maganda naman yung parang nakatopyari lang, yung nakaka-canopy ka agad siya, no? So maganda talaga, pero para mas lalong gumanda, kailangan ng pruning. So pangit yung itsura mga paps sa una pag na-pruning nyo, no? Kasi masyadong naked, kumbaga. Kita mo yung mga sanga, kita mo yung loob, pero balang araw gaganda rin naman yan. Isa yan sa magpapaganda, yung pruning. Pruning at trimming. So ayan, tapos na tayo dito mga paps. Kung makikita nyo, masyadong naked na naked. Pero lalago pa naman yan, magkakaroon yan ng sobrang daming buds, sobrang daming foliage.
So mga paps, ayan ang itsura niya ngayon. Ayan. So medyo naked siya. Kita yung mga branches niya. So kung makikita nyo, parang sabog-sabog siya, no? Yun kasi ang parang natural na look ng Benjamina. Walang wiring. Tapos whipping fig siya, kaya yung mga branches niya ay minsan pumupunta sa baba. So ganyan po siya. Ang laki nito mga paps. So ayan. So tapos na dyan, hihintayin ko naman na lumago bago naman ako umatras ulit. Ngayon, pupunta tayo dito sa isa mga paps. Ito yung isang Benjamina na punong-puno ng foliage. Yan o. So ayan po itsura niya. So kailangan talaga to ng trimming kasi bumababa na yung mga sanga niya. So para ma-maintain yung shape, makapasok yung sunlight doon sa loob. Ayan. So ititrim na natin at para mas dumami pa lalo yung foliage niya. So mga paps, ito na yung other Benjamina na kailangan kong itrim ngayon. Bali, marami pa, no? Marami pang ficuses at mga bonsai ako na kailangan itrim. Pero ito muna yung papakita ko sa inyo. So bali, parehas lang naman yung purpose at parehas lang naman yung procedure. So ito mga paps ay naka-wire pa. Makikita nyo, sobrang kapal na, lalo na itong ibabaw. Yan po yung paikot niya. Yan, formal upright po ito. So kaya manipis yung foliage dito sa ilalim. So ang gagawin ko mga paps, isi-set back ko yan. So gagawin ko mga paps na mas compact at gagawin kong mas maiksi yung itong width na ano niya, no, nung nanglapad ng kanyang foliage. So ayan ang itsura niya mga paps. So ito ay finish na, almost finish na, pero wala namang katapusan yung pagbubonsai, kaya tuloy-tuloy lang to. Ayun na, wala lang siyang magandang pot mga paps. So ito yung front na napili ko. Yan, so medyo kita yung kanyang trunk dito. Formal upright to. Tapos yan, bali rotary na mga paps yung kanyang branches. So umpisahan na natin mag-trim. So ayun mga paps, mag-uumpisa akong ibaba itong bawasan at iatras itong foliage niya. So yan, mag-iiwan ako ng 1 to 2 nodes. Babawas, ganyan lang yung nababawas mga paps. So minsan ganyan lang talaga. So atras lang natin yan para yung branch ay bumalik doon sa mas malapit sa loob, ano. Yan. So ayan. So mas mas magiging compact yan, mas maganda, no? Kasi ngayong summer, napakaganda mga paps mag-trim ng bonsai, mas mabilis po silang mag-respond. So inuumpisahan ko dito sa lowest part papunta sa apex. Kasi minsan dito magdi-determine kung gaano ka haba ba yung ibabawas natin doon sa apex. So halos mga dulo lang mga paps yung pinuputol ko, no. So hindi na ako masyadong mag-wire dito sa halaman na to, kasi kapag na-wire naman natin yung mga primary at secondary branches, bali halos maganda na rin siya, para mas natural yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan, dito bawas naman tayo. Sa ganitong paraan mga paps, kakapal po yan yung tinitrim natin. The more na nagtitrim tayo at nagpo-pruning, the more po na dumadami yung kanyang foliage. Kasi bawat node na yan mga paps, kadalasan tutubuan yan, no? Atras yung branches niya, yung mga nodes na yan magkakaroon ng branches. Tutubo yung mga branches dyan. So ayan mga paps, ito kung makikita nyo yan, so mahaba po siya, merong lumalabas dyan, may dalawang shoot na shoots na lumalabas dyan. So puputulin ko yan para yung dalawa na yan ay mas lumakas, sila yung lalabas. So dalawa kaagad yung kapalit mga paps nung pinutol ko.
Yan ganyan. Putol lang ng dulo. Bali, ano na to? Nasa, anong tawag nito? Twiggings na. Itong part na to. So, kailangan na lang ito mga paps ng magandang sapatos. Pwede na siya. Actually, dinidisplay ko na ito mga paps. Wala lang akong pambili ng pat. Ayan. So, iniisa-isa ko talaga mga paps, ano? So, yung isang paraan ng pagtitrim ng mga paps, yung ginugunting lang ng ginugunting, ano? Yung gupit lang siya ng gupit, parang ginagawa lang na topyari. So, maganda rin yun mga paps, ano? Kasi mas mabilis yun at mas madaling na ipoporma yung halaman. Ang problema lang doon mga paps, yung mga dahon na yan, minsan kalahati na lang, nagiging kalahati. Tapos minsan nauubos yung foliage, kaya nagda-dieback minsan yung branches. So okay din naman minsan, no? Lalo pa sa mga Benjamina. More natural naman to pagka naglabas ng panibagong shoots, panibagong branches. Pero para sa akin, mas maganda yung iniisa-isa, no? Para napipili talaga natin yung mga iiwanan na foliage at nodes. So, actually, 1 to 2 nodes lang yung iniiwanan ko. Tapos, ginagawa kong directional. Tulad nito mga paps. Ito, pabalik siya doon sa taas. So, hindi ko po kailangan yung... Gusto ko yung mga papunta sa labas na branches. Ayan. So, ayan. Isa-isa talaga ito mga paps. So, medyo nakakapagod at medyo matrabaho, pero maganda naman yung nagiging kalalabasan ito mga paps. So pag ganyan, medyo nakikita natin yung pinakailalim niya, may mga branches po doon sa loob. So kailangan po nating tanggalin yun, lalo na yung mga nandoon ng doble-doble na sa iisang part ng main branch. So hindi na po natin kailangan yun. Ang kailangan natin ay yung mga nasa outer part. Tanggalin po natin yung mga nasa loob. Ayan. Ayan na. Atras mga paps. So, nababalik na natin sa shape niya paunti-unti. So, ayan mga paps, at na-empty. Na-empty yung ating camera, kaya cellphone yung gamit natin ngayon. One hand na naman tayo. So ayan, itong mga papunta na yan sa baba. Tatanggalin natin yung mga branches na yan. Yan, tulad yan mga paps. So, itong isa na to. Ito. Oh, whipping na siya, bababa na. So mabigat na. Tanggalin natin yan. Kasi para mas papunta lang sa labas yung branches, ano. Tapos ito mga nasa loob na yan, babawasan natin yan. Mas gusto natin yung mga outer, nasa outer part. Ito, bawas na to. So titingnan natin mga paps, no? Makikita natin to, itong level na to, lagpas na to, na dapat papaliit po siya, no? Umbrella shape, galing sa malapad, papaliit doon sa taas. So ito, babawasan na natin. Yan, kasi lagpas na siya doon sa width ng lower portion ng ating bonsai. So
So wag po tayong mag-alala pag binawasan po natin yan, mas marami po yung kapalit niyan. Yan, so mas siksik. Kung mapapansin natin, mas siksik ano, at mas marami yung foliage dito sa taas. Kasi itong part na to mga paps, sila yung mga abundant pagdating sa sunlight. Kaya mas mabilis po silang lumago. Kaya kailangan babawasan talaga natin yan para yung lower part ay abutin naman ng sunlight. Yan. So medyo mahirap na mag-trim. Mag-prune ng isang kamay lang. Wala, nalobat yung camera natin. Hindi tayo nakapag-prepare. Yan. So malapit na ako sa apex mga paps. Malapit na itong matapos. So mga tulad nito, hindi ko mga paps sinasagad sa pinaka dulo, ano. Nag-iiwan talaga ng foliage. Yan, silip tayo, silip. Tanggalin natin to. Meron tumubo dito. Yan o. Yan, hindi po natin kailangan kasi napakarami ng branches dyan. Hindi natin yan kailangan. So tatanggalin natin. So kanyan, sisilipin din natin mga paps yung loob. Tulad nito, ito, meron na naman panibago. Yan o. So di natin kailangan yan. Maliit pa lang, tanggalin na natin. Kasi magiging kaagaw pa yan ng nutrients ng itong ating mga branches na mas kailangan natin. So maganda sana kung yung gunting yung gamit ko mga paps, ano. Kaso tinabad na kumuha. Kaya ito na lang. Ayan. So makikita nyo. Ayan, bumabalik na sa shape. So bali ito na lang. Ayan mga paps, oh. Ayan na siya. Up, konti na lang. Apex na lang. Meron pa dito isa. Ito, tanggalin natin yan. Ayan, dito na lang tayo sa apex. So ito mga paps, na isa ring advantage nitong trimming mga paps ay napapaliit natin yung dahon nito. Mas pagka nagtitrim tayo, mas nagiging pino yung dahon niya. Mas lumiliit yung panibagong shoots na lalabas. So yun pa ang isang reason kung bakit tayo nagtitrim. Ayan. So ayan na. Oops, kunti na lang. So itong part na to, itong pataas na tong part. So yan. Makikita nyo to. Yan, pataas na yan. Babawasan ko na yan kasi tumataas na ng tumataas yung ating halaman. So yun lang ititira ko. Yung going sa side na yun. So tingnan natin. Baka pwede na yan. So sa tingin ko mga paps, maganda na, no? Yun, sa tingin ko ay okay na. So ayan yung ganyang karami yung nabawas natin mga paps. Mga dulo lang yan, ano? So mga paps, ayan na po at tapos na. Ayan na po ang itsura ng aking bonsai na Ficus benjamina. So iharap natin konti dito sa front. Ayan. So ayan na po siya. So makikita, kitang-kita na talaga yung canopy niya. So tapos na po yun lamang sa video ngayon, trimming at pruning. So na-i-discuss ko naman mga paps, naibahagi ko naman siguro sa inyo yung purpose at kung paano ko siya tinitrim, ano. Yan, maraming salamat mga paps sa panonood. Once again, kung hindi pa po kayo na ka-subscribe, imbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Share nyo na rin mga paps para mas lumawak yung maabot ng ating channel. Yun lamang po, magandang buhay at happy bonsai.